Minsan ka na bang nag-isip na mag-abroad kasi hirap na dyan ng buhay sa Pinas, hirap kitain ng pera, ang liit ng sahod. Tapos naisipan mo mag-abroad, nag-apply ka bilang isang barista. Tapos isipin mo, ay, barista lang, dali lang yan, gagawa lang yan sila ng kape. Yun lang yung iniisip mong trabaho bilang isang trabaho namin dito bilang isang barista. Ikaw lang, madali lang to sa tutusin, madali lang talaga yung trabaho namin dito. Ikaw lang naman yung magkakaha, ikaw yung kukuha ng order nila, ikaw gagawa ng kape, tapos ikaw yung magbibigay kung pinakailangan ibigay dun. Tapos nila kumain, ikaw yung maglilinis. Katapos nun, pagtapos na lahat ng duty mo, ikaw din maglilinis ng shop nyo. Sa'yo lahat, ikaw yung gagawaan dyan. Kasi dinatnan namin trabaho dito, hindi lang kami barista, isa kaming all-around barista. Lahat sa amin, kami yung waiter, kami yung janitor, kami lahat. Minsan makakaramdam ka ng pagod na, pero wala kang choice kasi kailangan gawin yung trabaho mo. Tapos wala kang choice kasi andito ka na, napakapangit kung pauwiin ka kasi hindi mo ginagawa na maayos yung trabaho mo, nabigo ka. Kaya wala kang choice kundi galingan, ayusin yung trabaho mo. Kasi may mga pamilyang umaasa sa'yo, may mga pamilya kang iniwan sa Pilipinas. At minsan ang tingin nila o alam nila pag andito ka na sa abroad, marami ka ng pera kasi nasa abroad ka, malaki sahod mo kasi sa kanila. Pero di nila alam, halos di kami kumain, makapagpadala lang sa sapat sa pangailangan nila. Yung tipong isasagad mong tipirin yung sarili mo para sa kanila. Okay lang, mag-uulam kami ng paulit-ulit na ulam, noodles na naman, bukas itlog na naman. Kaya minsan nakakaramdam kami ng awa sa sarili. Pero dahil sa pamilyang naiwan sa Pinas, titiisin na lang namin. At sasabihin na lang namin sa sarili namin na buti nga nakakakain pa kami. Ganun talaga yung buhay. Madalas isa akong barista. Minsan, isa akong construction worker. Oo, tama ka sa narinig mo. Kumita lang ako ng sasapat sa pangangailangan ng pamilya ko sa Pinas. Kahit ito, pinasok ko na. Natawa ako kasi sa Pinas hindi ko ito pinagdaanan. Nung kailan nag-abroad na ako, saka ko ito naranasan. Halos mabalatan yung kamay ko. Nagputukan lahat ng kalyo ko. Sabi ko, tiis lang. At hindi lang yan, minsan na rin ako naging assistant ko, kumita lang ng pera. Hindi ko ginawa ang vlog na to para kaawaan nyo. Ginawa ko to para ipaalam sa pinapadalhan namin sa Pinas na bawat sentimo na pinapadala namin ay pinaghihirapan yan namin kunin dito. Hiling lang namin na ma-appreciate nyo yung pinapadala namin, maliit man o malaki. Gamitin nyo man lang sa maayos na paraan. Tipirin nyo kung kinakailangan kasi hindi lahat ng oras malakas pa kami. Hoy buhay! At ang masakit pa dun minsan, sa lahat na lang ng ginawa namin, kahit minsan pagpapasalamat lang di magawa. Makapagpasalamat man, wala pa yung litrang